nung binubuo namin siya, sana ipakita naman natin yung ano ba yung ibang katangian ng mga pulis. Diba kasi parang dumating din siguro sa haba ng panahon, ang tatandaan ko ng bata kasi ako pag sinabi mong pulis, hero yan eh. Na kapag may nangyayari, o anumang krimen, o anumang mga bagay na nangyayari sa kapaligiran natin, ang unang tinatawag natin, tumawag ka ng pulis. Hanggang dumating yung panahon, umabang panahon, medyo pumangit ang imahe ng ating mga kapulisan. Nung binubuo namin talaga siya, talagang inisip namin na paano natin sila matutulungan, paano natin ibabalik yung magandang imahe ng kapulisan. Which is sa personal kong buhay, sabi ko nga, kailangan ko munang ayusin ang aking sarili, mismo sa aking pamilya, kumbaga, yung, sabi ko nga, yung respeto, and then pinakita namin dito, ano ba yung pinagdadaanan ng ating mga kapulisan bago sila maging pulis, di ba? Kung bago, gusto muna namin pakita yung kung gaano sila kalinis, di ba? Ano yung pinagdadaanan nila, gaano kahirap bago sila maging pulis. Saka, gusto namin pakita dito kung ano ba yung ideal na isang pulis. Yun. Bagay yung tatlong kinonsider ko nang habang ginagawa ko itong proyektong to. At ano yung nasa akin habang ginagawa ko itong proyektong to para magampanan ko siya ng tama. Picking up from that, kasi sabi mo, pag may problema, laging tinatawag yung police. So, ano ngayon ang definition mo ngayon ng isang hero? Sa akin ang hero, siya yung taong handang ibigay ang kanyang sarili. Alang-alang sa kapakanan ng ibang tao. Diba? Yung handang i-sacrifice kung ano man meron siya para makapaglingkod sa kanyang kapwa. Either kung ano man ang katungkulan niya, ordinaryong tao man to, artista man to, o kahit ano pa man ang sitwasyon niya o ginagampanan niya sa kanyang buhay. Yun po ang hero para sa akin. So, you're portraying dual roles, di ba? Si Cardo at saka si Ador. Alin doon ang pinakamahirap na gampanan? At alin ka mas nakaka-identify na character? Sa totoong buhay, Honestly, mas nahirapan ako kay Cardo. Doon sa may pangalawang character ko. Kasi mas medyo bargas siya eh. Actually, mas interesting sa mata ng mga tao. Yung, definitely, hindi sa halong pambobola. Nung binubuo namin yung character ni Ador, isa lang ang sinabi nila sa akin. Inaano ko, ano ba yung limitation, ano ba yung mga nuances, ano ba yung mga mannerism ni Ador. Isa lang ang sinabi nila sa akin. Kung ano si Coco, that's it. Kaya nung time na parang wala akong ligaw kasi alam ko yung rules ko, kilala ko yung pagkatao ko eh. Nung Cardo, doon ako mas nag-adjust. Kasi kailangan ko siyang baliin eh, kung ano ba yung mga habits, ano ba yung mannerism, ano ba yung mga na para iba naman. Saka, kasi ito yung mahaba talaga ng character. Ano yung bago kong may papakita sa ating mga manonood. Yung siya. Thank you. Thank you rin po. Thank you, Jude. Our next question will come from Mars Calio of Astig.ph. Thanks, Sir Jude. Sir Aaron. Hi, Coco. Hello po. Di ba recently you also portrayed dun sa SAF 44? Opo. Sa maalala mo kaya. So, nakahugot ka rin ba ng ano mo doon, ng mga acting styles for this provinciano version or totally iba? Actually, definitely iba. Kasi meron akong ginampanan na character doon eh. Na doon talaga kami nag-base doon sa character nung isa sa mga sub 44 na nawala po sa atin. And then, ang natutunan ko po doon, nagkaroon ako ng chance para mas makilala sila bilang pulis. Mas makilala ko yung ano yung pinagdadaanan nila. Kasi mas nagkaroon ako ng time na makausap at makakwentuhan sila pagdating sa trabaho, sa personal na buhay, at kung ano man yung pinagdaanan po nila. Yun po. So parang yung dito, hindi na mahirap yung preparation. Parang actually, hindi nga po eh. Kasi dapat nga sa akin, nung binubuo namin siya, pwede ko sabihin sa management na parang, sige tara, start na tayo ng shooting or ng taping. Pero talagang ni-require ko sa sarili ko na, syempre bilang artista, kailangan bawat proyekto may natututunan ka. Ang ginawa ko talaga po dito, naghanda po kami na parang, kasi nung nag-MMK po ako, at ginampanan ko yung buhay ng isa sa mga sub 44, nag-training na po ako doon eh. And then, pero sinabi ko dito, kinakailangan ko ulit mag-training. Which is the basic, kung ano talaga yung pinaka-basic ng ano. Kumbaga nagkaroon po kami ng 1-week training, nagpunta po kami sa PNPA, talagang sinabayan po namin lahat ng training ng mga estudyante po doon. Para sabi nga po namin, naging advantages namin na parang hindi during the